We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Pisong dagdag sa minimum fare sa mga PUJ at modern jeep, epektibo na sa Linggo, October 8. LTFRB nilinaw na provisional increase o pansamantala lamang ito. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Tama yan, Ivy, no? Base kasi sa inilabas na memorandum order ng LTFRB ay gumugulong na yung pagdinig tungkol dun sa hirit ng mga transport group na dagdag na 5 piso sa pamasahe. Bilang na ang mga araw para sa 12 peso base fare sa mga public utility jeepney o PUJ. Epektibo kasi sa Linggo, October 8, may 1 peso provisional fare increase na. Sa makatwid, 13 pesos ang ibabayad ng mga commuters sa traditional na jeep at 15 pesos naman sa modern jeep. Ayon sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB, pansamantala lamang ito habang dinididig pa ang 5 pisong petisyong inihain ng mga transport group. Pang-alalay raw ito sa mga tsuper at operator dahil sa ilang araw na sunod na oil price hike. Pero may babala ang LTFRB. Ang fare increase po would only start on Sunday. Sa mga lalabag po ito, alam naman po ninyo kung anong posibilidad na maging sanction or penalty rito which could lead to your suspension. Ang tila pakonsuelong pisong dagdag sa minimum fare, hindi naman daw talaga sasapat kung tutuusin para sa mga tsuper. Pero ayos na rin daw kesa wala dahil hindi lang naman daw presyo ng produktong petrolyo ang patuloy sa pagtaas, kundi halos lahat na ng bilihin. Tsaka yung mga pyesa, pagka nagmahal ang krudo na yan, mahal na rin ang pyesa. Hari na nga magkatotoo yung 5 pisong dagdag. Para naman malaking bagay sa amin yun eh. Malaking bagay yun. Para sa ilang commuter, nauunawaan nila ang dagdag pisong singil sa minimum fare. Parang help na din po yun para sa mga driver natin and yun sa mga tao naghahanap buhay para po mahatid lang kami ng ligtas. Lahat nagtaasa na, so kailangan talaga rin ng mga drivers natin na mag-increase din naman sila kasi mahal ng gasolina. Nakasaad din sa memorandum order ng LTFRB na dapat pa rin ipatupad ang nararapat na diskwento sa mga estudyante, senior citizen at PWD. Epektibo ang fare hike sa buong bansa. Ivy, hindi na raw kailangan ng fare matrix para rito, no? Pero ang giit ng LTFRB na seryoso sila sa pagpapataw ng parusa sa mga mapang-abusong tsuper o di kaya operator. Ivy, nandito tayo ngayon live sa Batangas City Grand Terminal. Kasama natin ang isang tsuper na si Kuya Romeo. Hingin lang natin yung pulso niya tungkol dito sa ipatutupad na fare increase sa darating na linggo. Sir, anong masasabi niyo doon sa dagdag piso na pamasahe instead of 12 ay magiging 13 pesos na yung minimum fare? Okay naman, kung sakalit may ibigay. At lalo magaling kung all na lahat ng kabuuan ng biyahe, may dagdag na piso. Oo. Ang sabi kasi, Kuya Romeo, ng LTFRB na temporary, hindi naman daw ito permanente, kayo sa grupo nyo ng mga namamasada dito sa Batangas City, ito ba'y sa palagay nyo, dapat ma-extend pa ito o dapat taasan pa yung increase na ito, sir? Kung may lulugalhay, dapat mataasan pa. Dahil napakamahal ng krudo na. Talagang over na over ang taas ng krudo. Hindi man nababa ang krudo.
Ay, pamasahe na may kung magtaas, konti lang. Okay. Yan. And Ivy, isa lang yan sa mga sentimiento ng ilang tsuper dito sa Batangas City. At yun nga, hinihintay pa natin yung paggulong ng pagdinig ng LTFRB dito. Hihingi lang tayo ng isa pang pulso ng isa sa mga pasahero dito. No? Tingin na lang natin yung opinion nila tungkol sa dagdag pisong pamasahe sa darating na linggo. Sir, excuse me lang. Sir, ano lang reaction mo doon sa darating na linggo, October 8, may dagdag na piso sa pamasahe? Mapapamahal po ulit yung pamasahe. Okay. Nagtitipid po sa mga pang-school po namin. Ayun lang. Okay, ano pangalan ni Sir? Maki po. Maki, bilang estudyante, mapapamahal ka. Ako po. Medyo magkakaroon ng adjustment si Kuya Maki sa kanyang baon, Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Tropical cyclone wind signal bunsod ng bagyong Jenny nakataas pa rin sa Batanes at ibang bahagi ng Hilagang Luzon. Naritong report. Mga kapuso, patuloy pa ring pinapalakas ng bagyong Jenny ang southwest monsoon o hanging habagat habang papalapit ito sa dulong hilaga ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 3 sa hilagang bahagi ng Batanes sa bandang Itbayat. Tropical cyclone wind signal number 2 naman sa iba pang bahagi ng Batanes at hilagang bahagi ng Babuyan Islands. Dahil dyan, maging handa sa malakas na hangin at ulan na posibleng magdulot ng mga pinsala, pagbaha at pagguho ng lupa. Habang tropical cyclone wind signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Batanes, hilaga ng mainland Cagayan, hilaga ng Apayao at hilaga ng Ilocos Norte. Base sa datos ng Metro Weather, ilang bahagi ng Quezon, Mindoro Provinces at Palawan ang makakaranas ng mahihinang pag-ulan ngayong araw. May pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa ngayong hapon at gabi kaya maging handa. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Ilang residente sa Tanawan City, Batangas hindi makapangisda sa Taal Lake dahil sa malalakas na alon dulot ng habagat. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Walang pag-ulan ngunit makulimlim at malakas ang hampas ng alon sa bahagi ng barangay Ambulong, Tanawan City kahapon at kaninang umaga. Ayon sa Pag-asa, epekto pa rin ito ng habagat na pinalalakas ng bagyong Jenny. Bagamat malayo na sa Calabarzon ng bagyo, posible pa rin daw itong magdala ng malalakas na hangin at pag-uulan. Sa ngayon po, southwest monsoon po yung nakaka-apekto po sa Central Luzon, Southern Luzon, particularly dito po sa Calabarzon and Mimaropa. Base po sa sa forecast po natin sa susunod na 5 araw, ang Calabarzon at Mimaropa is makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan hanggang October 6 po. Bagamat walang nakataas na gale warning sa karagatang sakop ng Timog Katagalugan, hindi na muna naglayag ang ilang mangingisda sa barangay Ambulong gaya ni Mang Restituto. Isang malaking dagok daw para sa kanilang mga mangingisda ang mga kalamidad gaya ng bagyo na nagiging dahilan ng malalakas na alon at hangin. Idagdag pa raw dito ang epekto ng pagbuga ng sulfur dioxide ng Bulkang Taal noong 2020. Nagkaroon ng maraming sulfur na iniluwa, bumagsak sa karagatan. Hanggang ngayon ay wala kaming mahuli. Wala kaming mahuling isda dito sa lawa ng Taal. At ngayon, patuloy pa ang mga kalamidad. Kaya ngayon, ang kinakailangan po namin ay pagsuporta ng ating pamahalaan. Ayon sa Pag-asa, kung hindi raw magbabago ang track ni Bagyong Jenny, posible itong lumabas sa Philippine Area of Responsibility bukas o sa Biyernes. Kaya ang residenteng si Aling Flor de Liz, hindi pa rin maiwasang mangamba dahil apektado pa rin nito ang kanilang kabuhayan. Napakahirap kung ikaw ay naasa lamang sa pangingisda. Nakakaawa ang buhay dito mula noong July, August, September. Wala kaming maulam, wala kaming makukuhang isda. Pero kung asahan mo talaga ang pangingisda, napakahirap sa mga buwan na ito. Ayon sa Tanawan City Agriculture Office, may mga nakalaang programa para sa mga residente at mangingisdang hindi makapalaot sa panahon ng habagat tulad ng Sustainable Agri-Fishery and Livelihood Project. Tinuturuan po natin yung ating mga mangingisda sa pamamagitan po ng pagsama po nila sa isang fisherman cooperative. So dito po tayo po ay nagpo-produce ng mga vacuum sealed, boneless marinated bangus sardines at iba pa pong mga produkto na maaari pong pagkakitaan ng ating mga mangingisda habang hindi po sila nakakapaglayag o naapektuhan po sila ng habagat. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Price cap sa bigas ipinatanggal na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ilang rice retailers sa Batangas City Old Market ikinatuwa ang pagbawi ng Pangulo sa price ceiling. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Murang bigas ang hanap ng mamimiling si Gregoria kaya iniisa-isa raw niya ang bawat bigasan sa Batangas City Old Market hanggang makahanap ng sa tingin niya ay mura at maganda. Sa halagang 144 pesos, nakabili siya ng 3 kilong well-milled rice na nasa 48 pesos kada kilo. Ang medyo marami pagkayong mura-mura na, ay pagmahal po talaga pong hindi namin makayong bilhin. Sa pag-iikot ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa Batangas City Old Market, halos wala nang nagbebenta ng regular at well-milled rice na nasa 41 hanggang 45 pesos na nakasaad sa price ceiling. Ayon sa ilang mga retailers, bukod sa wala silang makuhanan, malulugi rin daw sila kung ito ang kanilang ibebenta. Kaya naman ikinatuwa ng mga ito nang malamang tinanggal na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang price ceiling sa bigas. Okay yung ginawa ng President dahil pinababa ang problema nasa sa mga malalaking bigasan, yung sa mga rice mill na. Oo, dahil doon nagsisimula. Siyempre, yun aming pagbabasihan. Pwede na. Tanggalin nila. Okay lang. Kung ganun ang ng gobyerno. Matatanda ang ipinatupad ang 41 hanggang 45 pesos kada kilo sa mga regular at well-milled rice noong September 5. Pero inanunsyo na ng Pangulo kaninang umaga ang pagtatanggal nito. Nauna na rin sinabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na unti-unti nang bumababa ang presyo ng bigas dahil panahon na ng anihan. Pero sa bigasang ito ni Rod, 2 pesos lang daw ang ibinaba sa kada kilo ng kanyang mga benta dahil mahal pa raw ang kanyang puhunan dito. Pero aasahan naman daw ng mga mamimili ang unti-unting pagbaba sa presyo ng bigas sa mga susunod na linggo. Sa nga yan, mga mamahalin pa yan. Ipapaubos muna bago kami kumuha ng mumurahin. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Driver ng truck patay nang sumalpok sa poste ng kuryente ang minamanehong sasakyan sa Tayabas City, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Tumagilid ang posteng yan kung saan sinasabing bumangga ang truck na ito sa highway sa Barangay Kalumpang, Tayabas City, Quezon. Sa lakas ng pagsalpok, wasak ang harap at bubong ng truck. Patay nang naisugod sa paggamutan ng driver na si Crisostomo Magadia. Sugatan naman ang pahinanting si Rosel Barameda. Sa investigasyon, may kargang mga buhangin at semento ang truck na i-deliver lang sana sa Tayabas City. Before mabanggay sa poste, tumalon yung driver pero nahagi pa rin siya nung pag-ikot ng truck. Nawalan umano ng preno ang truck habang nasa biyahe. Sa laki ng pinsala sa sasakyan, posible raw na mabilis ang takbo ng truck. Walang nadamay na ibang sasakyan sa aksidente. Kung wala ng preno yung truck, kaya siguro doon na lang sa poste niya binangga. Tapos mabigat pa yung kanyang dalang karga. Nagsasagawa ng follow-up investigation ng pulisya. Kinukuhanan pa ng pahayag ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang pamilya ng mga sangkot sa aksidente. Ipinapayo ng mga otoridad na palagi ang inspeksyonin ng kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Isang ahente ng insurance na umano'y hindi nag-remit ng pera ng kanyang kliyente huli sa entrapment operation. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sa Marapabonan ng Batangas City Police Station ay kayo po ay inaaresto ko sa kasong panloloko.
kayo po ay may karapatang kumuha ng sariling abogado. Kung wala po kayong kakayanan, ay bibigyan naman po kayo ng ating gobyerno ng isa. Hindi na nakapalagpa ang 39 anyos na ahente ng insurance na si Annalyn Sardan na residente ng Barangay Lipahan, San Juan, Batangas sa ikinasang entrapment operation sa Barangay Santa Rita, Batangas City. Inireklamo ang suspect ng kanyang kliyente na isang Chinese national nang madiskubre nitong hindi na i-remit ng suspect ang mga perang siningil sa kanya. Umaabot na raw sa 600,000 pesos ang naibigay ng biktima sa suspect sa loob ng 3 taon. Ayon sa investigasyon, halos 4 na taon na raw ahente ng biktima ang suspect. Ngunit ng personal na magtungo ang biktima sa kanilang opisina, walang lumabas na pera sa kanyang account. Dito na nagpasyang magsumbong ang biktima sa pulisya. Nag-set kagad kami ng entrapment operation na gumamit kami ng BWC. Dahil tumawag po sa kanya nga po yung suspect na darating siya para maningil. Sa eksklusibong video na ibinigay ng Batangas City Police sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, makikita ang suspect at biktima sa loob ng tinutuluyang bahay ng huli. Maya-maya pa mapapansin ang pag-abot ng pera ng biktima sa suspect. Habang binibilang ng suspect ang pera, dito na siya inaresto ng mga otoridad. Nahaharap ang suspect sa kasong estafa at kasalukuyang nasa temporary custodial facility ng Batangas City Police Station. Sinubukang hinga ng pahayag ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog ang suspect, ngunit tumanggi ito. Habang sinisikap pang makuhanan ng pahayag ang biktima, mahigpit namang pinag-iingat ng pulisya ang publiko. Huwag natin ipagkatiwala sa mga tao na kahit sila affiliated sa isang company o sa isang insurance company na ganyan, is personally lang maghulog doon sa bangko or sa company. Para po masigurado talaga na may resibo ito at talagang sa account niya nahuhulog po. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Paligid ng lawa at bulkang Taal na aninag na ngayong araw. Mga naitatalang pagsingaw sa bulkan, normal lang ayon sa FIVOX. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Kita sa Lipa City ang pasulpot-sulpot na pagsingaw ng usok mula sa Taal Volcano. Ang steam nito humahalo sa himpapawid, pero mas maliwanag na paligid sa lawa ng Taal at sa mismong bulkan ang nababanaag ngayon kumpara ng mga nakaraang araw. Pero pahirap ang makahuli ng isda si Mark gumamit man siya ng lambat. Maliwanag, kaso nga lang, sa ilalim, malabo. Kahit manisid ka rin, hindi mo rin talaga makikita gawa ng alon. Ayon sa FIVOX, ang mga pagsingaw na nakikita ay hindi phreatic burst kung saan na ilalabas ng bulkan ang mga particulates nito gaya ng abo na may halong tubig. Huli raw na itala ang phreatic burst sa Taal itong June 29, 2023. Normal steaming lang daw ang nararanasan ngayon. Yun yung dust, ash, but most of the time, ang mga kasama lang dito would be yung mga gases. Sa huling surveillance ng ahensya, mahigit 4,600 tons ang ibinugang sulfur dioxide ng Taal. At ang pagsingaw, umaabot sa 600 meters ang taas. Pinaalerto pa rin ng mga otoridad ang publiko sa lahat ng oras at alamin ang sitwasyon sa paligid at sumunod sa abiso ng kinauukulan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Handcrafted products ng mga PDL tampok sa Livelihood Bazaar na binuksan sa publiko ng BJMP Imus City. Narito ang report ni Hazel Alviar. Sa halagang 199 hanggang 399 pesos, makakabili na ng tsinelas sa may iba't ibang disenyo na gawa mismo ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL ng male dormitory sa BJMP Imus. 200 pares ng tsinelas ang tampok ngayon sa Livelihood Bazaar na binuksan sa publiko. Matatandang sumailalim sa skills training sa paggawa ng tsinelas ang mga PDL. Yung tsinelas is parang stepping stone nila. So parang isang hakbang tungo sa bago bukas po nila. Nakipag po kami, partner with DTI with regard naman po ito, unang-una po para dun sa kanilang proper pricing and costing po ng ating mga products po. Unang dumagsa para mamili ang ilang mga tauhan ng Imus City Regional Trial Courts, Public Attorney's Office at mga estudyante ng Cavite State University ayon sa pamunuan ng BJMP Imus. Isa lang ito sa kanilang mga programa na layong mabigyan ng kasanayan ang mga PDL na maaari nilang gamitin sa oras ng kanilang paglaya. Bukod sa mga tsinelas, tampok din ang mga paintings at doormats na gawa rin ng mga PDL. Magtatagal hanggang Sabado ang Livelihood Bazaar na bukas sa publiko. Suportahan po natin dahil po ito ay malaking tulong po para sa hindi lamang po dito sa kanilang
kalalagayan dito sa loob po ng ating jail, maging sa ating sa kanilang paglabas ay maaari po nilang madala yung skill na yun at makapagtuluyan ng makapagbagong buhay. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Muling nakuha ng LPU Pirates ang pagkapanalo kahapon sa naging harapan nila ng San Sebastian Golden Stags. Nagtapos ang laro sa score na 83-72. Pinatunayan naman ng Golden Stags na may ipapakita rin sila sa LPU Pirates matapos silang mahabol ang puntos at makalamang sa pag-umpisa ng third quarter. Pero hindi ito naging sapat dahil muling naibalik ng LPU Pirates ang lamang pabor sa kanilang koponan sa pagtatapos ng parehong quarter. Nanguna sa Pirates si John Barba na nakapagbigay ng 20 points. Ito na ang ika-4 na panalo ng LPU Pirates at ikalawang talo ng San Sebastian Golden Stags. Samantala, sa katatapos lang na tapatan ng Mapua Cardinals at Benil Blazers, muling nasungkit ng Cardinals ang pagkapanalo sa score na 75-71. Hawak ng Benil Blazers ang lamang na puntos hanggang sa huling quarter ng laro. Ngunit hinigpitan ng Mapua Cardinals ang kanilang atake at nagsimulang makuha ang kalamangan sa huling 4 na minuto na tuluyang nagdala sa koponan sa pagkapanalo. Pangatlong pagkapanalo na ito ng Mapua Cardinals at pangatlong pagkatalo naman ng Benil Blazers. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sugat sa dibdib ang tinamo ng 43 anyos na lalaking si Jerome Tanilon, isang construction worker at kasalukuyang naninirahan sa barangay Santo Niño, Ibaan, Batangas, matapos umanong saksakin ng kainuman sa nasabing barangay. Sa investigasyon, magkasama sa inuman ng sospek at ang biktima sa kanilang tinutuluyang barracks pasado alas 9 kagabi, nang bigla na lamang umanong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa na nauwi sa pananaksak. Agad na isinugod sa ospital ang biktima habang mabilis umanong tumakas ang sospek dala ang patalim na ginamit patungo sa hindi malamang direksyon. Kasalukuyan pang nagpapagaling ang biktima sa ospital at posible na raw lumabas ngayong araw. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa biktima para sa kanyang pahayag. Patuloy namang pinaghahanap ng mga pulis ang nakatakas na sospek. Drink moderately lamang po. Huwag pong mainit po ang ulo pagka nakakainom, tumulog na po pagkalasing. At huwag pong daanin sa init ng ulo at huwag pong gumamit po ng dahas. Ilang residenteng nakabili ng lote halos 3 taon na ang nakalipas, daing ang hindi pa masimulang konstruksyon sa subdivision. Samantala, konstruksyon posibleng masimula na sa October 18 ayon sa pamunuan ng subdivision. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Taong 2020 pa raw nang mabili ng OFW na si Robert ang 4 na lote sa isang itatayong subdivision sa bahagi ng Barangay Dumuklay West, Batangas City. Ang planong investment na sana'y magiging bunga umano ng halos 9 na taon niya sa abroad, bakanteng lote pa rin hanggang ngayon. Kaya ang halos 2 milyong pisong halaga ng humigit kumulang 400 square meters na nabili niyang lote, plano na niyang i-refund sa pamunuan ng subdivision. Fully paid na po ito. Ang pangako kasi nila is December 2020 matatapos ang development. May drainage, may kalsada, pero hanggang ngayon 3 years na ang nakakaraan, wala pang ni konting pagbabago. Nawawala na kami ng pag-asa na may mangyayari pa dito. Sana ngayon kung hindi nila kayang i-develop yung lupa, ibalik na lang sa amin yung pera kasama yung interest nung nakaraang 3 taon. Ayon sa pamunuan ng subdivision, hindi pa nasisimula ng pag-develop sa lugar dahil sa mga dokumentong kinakailangan nilang iproseso. Maliban dito, meron din tayong mga process po na inunang gawin like cutting of trees and then pagsasubmit po ng mga dokumento sa DENR para po ma-approvean ang pag-clearing ng site.
ng DNR po. Base po sa assessor, dati po kasi 3 meters yung road. So ni-required nila kami na maging 6 meters. Pinaaprobahan pa po sa assessor and then changes of plans. Sabi ng pamunuan ng subdivision, alam daw na mga lot owner ang naging proseso kaya hindi agad masimulan ang konstruksyon sa nasa 9,000 square meters na lupain. Ang 37 anyos na si Giselle, balak na ring iatras at i-refund ang halos 400,000 pesos na ibinayad sa nabiling lote. Nagkaroon na rin umano sila ng kasulatan sa barangay ukol dito. Ang sabi po is July 31, ibibigay nila yung perang ibinayad namin dito sa lupang ito. Hanggang ngayon naman po is hindi pa po nabibigay sa amin yung pera. Hindi na po namin itutuloy. Parang malabo na pong mangyari. Hindi ganun daling kitain yung pera. Unang investment po namin ay sadyang nadala po kami mag-asawa. Dapat na may refund nila. Masunod yung pinagkasunduan nila sa based doon sa kontrata na kanilang pagkakabili. 3 na yata yung nagpabarangay doon sa sa amin naman, alam mo naman ang barangay, kami tagapag-ayos ng mga inaayos namin at kinakausap ang magkabilang panig. Inaasikaso na raw ito ng pamunuan ng subdivision. Pero pagtitiyak nila, posibleng masimula na sa 18 ng Oktubre ngayong taon ang konstruksyon sa lugar. October 18, mapupush through na yung start ng development again. Magmomobilize na dito base po sa ating developer. We just have to wait. Kagaya ko na ako'y nakabili din ng lote. Samantala, tumawag at nagpadala na ng mensahe ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa mga developer ng subdivision, ngunit wala pa silang tugon. Bukas ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog para sa kanilang pahayag. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Huwebes, October 5, sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, maaantala ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Barangay Pantay Matanda sa lungsod ng Tanawan, Batangas. Bunsod ng clearing ng mga linya. Samantala sa bayan naman ng Calatagan, Batangas, makakaranas din ng pagkaantala ng supply ng kuryente ang Barangay Encarnacion at Barangay Hukay sa pagitan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod rin ng row clearing ng mga linya. Max Collins binati ang ex-husband na si Pancho Magno sa kanyang kaarawan. Samantala, Barbie Forteza na challenge sa basketball game nila ni David Licauco sa maging sino ka man. Narito ang report ni Hazel Alviar. Sa pagdiriwang ng kanyang 37th birthday, nakasama ni Pancho Magno ang kanilang anak ng dating asawang si Max Collins. Isang simpleng birthday greeting naman ang ipinost si Max sa kanyang Instagram story. Matatandang Hulyo nitong taon nang aminin ni Max na hiwalay na sila ni Pancho. Samantala, sinabi ng maging sino ka man star na si Barbie Forteza na naging challenging pero memorable naman daw ang kanilang basketball scene ni David Licauco na umere kamakailan lang. Nahirapan daw ang aktres pero naging malaking tulong naman daw ang kanyang ka-love team na tinuruan siya sa kanilang eksena. Ibinahagi rin ng aktres na dapat abangan ng mga manonood ang isa pa niyang magiging karakter dahil sasali siya sa gay beauty pageant kung saan lalabas siya bilang digna. Sa Love Before Sunrise, hindi na naubusan ng problema si Stella at dumagdag pa ang galit ni Zarina sa kanya. Hanggang saan kayang dalhin ng kanyang galit si Zarina? Lalabanan kaya siya ni Stella? Ang mga eksena sa Love Before Sunrise abangan pagkatapos ng maging sino ka man. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV. www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV. At i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 82 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.